I will never allow a military man, a government man, a policeman na makukulong for doing his duty and obeying my order. Di talaga ako papayag. Pag-demanda na kayo kung ano ninyong demanda. Ngayon si Marcos, suspended. O di suspended siya. Tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso, anso, yung criminal po, sabihin mo, presumption of innocence. Ang gobyerno, hindi mo... Kung taga-gobyerno ka, nakakita ko wala ka namang kasalanan, o ang kasalanan mo, sumunod lang sa akin, araw-araw, ang kapal niyang pardo na yan, no? Pag nga pasubo ka dyan, punta kayo doon sa akin. Just tell me the truth. Wag mo akong, do not lie to me. Wag mo akong bulahin. Sabihin mo, sir, ganito talaga ang nangyari. At turuan kita. Hindi, mali yan bata. Ang nangyari ito. Give me a good reason why I should not protect government men, security forces and all. At bakit ako dot doon dyan sa mga kriminal, wala nang ginawa kung hindi. Kasi yung tumawag naman sa akin, nagsabi, tuloy ko sa inyo, nagsabi na pre, yung grupo ni Marcos nagpatulong na kawawa yung pamilya nila, maiwan nila doon kung matanggal sila doon at mapunta dito sa krame. So baka pwede mo i-reconsider yung decision mo pre na tanggalin sila doon. So sabi ko, yes, walang problema. For humanitarian purposes, I'm willing to do it. Whatever, at least what is important, identify namin, nalaman namin yung fact na yan, and we are giving them the benefit of the doubt. While ongoing an investigation, wala naman ko nakikita problema kung manatili sila doon. So, that's my decision. That's my decision. I may be hanged or I may be praised by that decision. Tanggapin ko lahat. That's my own decision, my own volition to reinstate them. Hindi gaanong influential. Kumpare-kumpare ko lang dyan sa... Mamaya lang. Basta kumpare ko lang. Nakiusap lang naman nakiusap. So, General, yung mga people who involved dito, including Superintendent Marcos, they are back to regular duty. They are working. They are on the field again. Tama? Yes, Your Honor. Is that usual? Normal po ba yun na kapag may police na kinasuhan, nag-bail, ay ibabalik na to normal duty? Or usually po ba, floating ba yun, ilalagay sa ibang lugar? Hindi ho yung binabalik mismo sa field at binabalik to regular duty? O normal po yun? Lahat po ba ng mga may kaso na naka-bail, balik lang kaagad po sila sa pagtatrabaho po nila? Technically, Your Honor, they can. Yeah, they can. Your Honor, but usually, is that usual? Ganun ho ba yun usually kapag merong police involved in a very controversial case na downgrade nga because of the recommendation of the DOJ, homicide, and of course, there are agencies and bodies that see it as murder. Normal po ba yun na ibabalik siya right there at the front line, doon mo po mismo kung saan pwede hong gawin po ito ulit? Normal po ba yun? Not so normal, Your Honor. Oo, so bakit ho na? That was your decision po, di ba? Na i-reinstate po sila. Again, Your Honor, let me correct you. That's not reinstatement, Your Honor. Reassignment. Or reassignment, kasi ibang region na, no? But that was your decision po, General. Yes, Your Honor. O, bakit hindi nyo lang ho nag-decide na, anyway, may kaso itong mga to, they're on bail, ilagay natin muna sa opisina.
holding group or kung ano man. Nangyayari naman yan, di ba? May mga floating status or you assign them to office sa opisina muna para ma-monitor po yung mga gawain. Bakit po sila ibabalik doon po mismo sa field kung saan yung last na pinanggalingan nila, may pinatay sila? Your Honor, kapag nag-uusap po kami ni Presidente, he is always intimating to me na pag okay na yung sila si Marcos, sayang yung sweldo natin dyan sa kanila, patrabahuin mo na yan. So yung statement po na yun, hindi ho kayo nagsabi nun, si Presidente po nagsabi nun? Ganun Your Honor. He keep on saying in the media na ibabalik niya si Marcos sa trabaho. General, earlier, kakasabi niyo lang po, walang epekto yung mga media pronouncements po ni President Duterte sa gawain po ninyo. Are you changing your answer? Meron po nga bang epekto ang mga media pronouncements ni Presidente o wala? As far as the decision of their case, Your Honor, there was no influence yung media pronouncement ni Presidente, Your Honor. But as far as the reassignment back to CIDG full duty assignment, Your Honor, palagi sinasabi ni Presidente na gamitin yung mga tao niyan. Sayang, we lack people on the ground na sumusweldo yung mga tao niyan, patrabahuin ninyo. Do you lack people on the ground? Yes, Your Honor. Kulang ho kayo ng mga polis, ng operatives? Kulang, Your Honor. So are you saying, General, na kung kayo lang, hindi niyo po ibabalik sila Superintendent Marcos sa field? Ibabalik ko pa rin, Your Honor, dahil maraming trabaho, Your Honor. Okay, so babalik po ako sa tanong ko. Usual po ba yun na may kaso, government agencies, no? Ang NBI, ang NAPROS, ang Senate, nagsabi na ang mga pulis na ito gumawa ng masamang bagay. Normal po ba na ibalik sila sa field? Kung yun po yung magiging desisyon po ninyo? As I have said, not so normal, Your Honor. Okay, pero gagawin mo pa rin. Ba't ginagawa ko, Your Honor? And you stand by this decision na i-reinstate siya, ibalik sa field? Yes, Your Honor. Alright. Sa totoo lang, General, no, sobra kaming na-shock kaming lahat dito nung na-downgrade, no? That was a big shock. But I think the bigger shock was the move to reinstate na parang walang nangyari, no? After all the hearings that we've had here, in fact, si Chairman nga po, na-quote ka, napamura bigla, kung di ako nagkakamali, no? And that's not usual. Mura ba ako? Hindi yun usual kay Chairman. And what signal does this send, no? Ano pong senyales ang nasisend po nito sa taong bayan at sa members of the PNP? Kasi ang lumalabas po kasi, kahit gumawa ka ng mali, hindi lang po yan pananaw ng Senado, pananaw po yan ng mga ahensya ng gobyerno who are all part of the executive as well. Kung gumawa ka ng mali, as long as okay ka sa mga nasa taas, babalik ka rin na parang walang nangyari. That's the signal that's being sent, no, to the public. Can you comment on that? Siguro, Your Honor, kung na-convict talaga sa court at ibinalik natin, mukhang merong bad signal. Pero yung ganun na dumaan sila sa proseso, nakapag-bail ban sila, nakulong na nga sila. Pagkakulong nila, nabago yung na-downgrade from murder to homicide, naka-post lang ng bail bond, they are back in full duty status. I think, kung titingnan natin naman doon sa, kung ina-afford natin yan sa ordinary criminal, yung ganung proseso, Your Honor, siguro naman sa ordinary yung police din, pwede natin ibigay, Your Honor. So, pag sinasabi mo na yung, again, I have to jump in yung statement nyo, that is leading towards impunity, Your Honor, ang ibig mong sabihin, hindi po mangyayari yan, Your Honor. Well, kayo nagsabi nun, no? I'm sure you will follow up that statement, Your Honor, yung mga impunity na yan. So, unahan na lang kita. Ano po bang ibig sabihin ng impunity? Impunity is kapag tuloy-tuloy yung paggawa ng masama. Para bang kuha na sila, Your Honor, yung wala na silang kumbaga above the law na sila. para bang above the law na sila na wala na silang pakialam, basta they can do whatever they want.
Hindi po mangyayari yan sa akin, Your Honor. I will Alright. do everything to stop impunity. Alam mo, General, no? Ako naman, I've said this many times. Ako naniniwala naman ako mabubuting tao yung nasa PNP. Pero there are times na kailangan manindigan tayo dun sa tingin nating tama kahit unpopular o kahit may mababangga tayo. In this case, isang tao lang naman to, isang grupo to. Hindi ko maintindihan why you are risking the credibility of the whole police force for these individuals na para po sa amin dito, yung nasa kaliwa, yung nasa kanan at dito po sa harap, napakalinaw naman na gumawa sila ng masamang bagay, nag-murder po sila. So hindi ko maintindihan kung bakit why you're risking everything for Superintendent Marcos and his group, no? Now, tanungin ko po, last question po, Chairman. Ito pong pag-reinstate kay Superintendent Marcos, ito po ba ay naging nakataas ba ito o nakababa ng moral sa ating PNP? Nakakataas po ng moral, Your Honor. Bakit po? Because the President is a man of his words. Sinabi niya na pag kayo magka-problema sa trabaho ninyo, andito ako, babakapan ko kayo, hindi ko kayo pabayaan. And yung ginawa po lang ni Superintendent Marcos, that was in line of duty, Your Honor. So, tinulungan siya tinutulungan si Superintendent Marcos na patrabahuin uli, Your Honor. So, makakahimural po pag ganun. So, pag nagkaroon ng problema, may tutulong. Yung problema, tama o mali, doesn't matter? Or problema lang pero nasa tama ka? O problema kahit nasa mali ka, tutulungan ka pa rin? Well, sa amin sa police, Your Honor, sa nakikita namin sa yung umaayaw, yung hindi na gusto niya ginagawa namin, wala na kaming nagagawang tama, puro mali yung nakikita nila sa amin. So we must as well be ready to seek the help of the President pag ganun palagi ang sitwasyon, Your Honor. Okay. Final question, General, no? Yung dito po sa kaliwa, tingin po nila murder. Dito po sa kanan, tingin po nila murder. Dito po sa harap, tingin po namin murder yan. Si Jose Corseo, tingin niya homicide, no? To be fair. Kayo po, ang tingin niyo po ba, this was a regular police operation and walang ginawang mali si Superintendent Marcos, hence binabalik niyo siya sa CIDG-12 or ilalagay niyo siya sa CIDG-12 or merong unusual, merong abnormal, meron pong masamang nangyari dun sa pagpatay kay Mayor Espinosa? We believe that merong hindi magandang nangyayari doon, Your Honor. Kaya nga, sinuspende natin siya. Ang kasamahan niya, dinemote natin one rank demotion. That I signed that resolution, Your Honor, na i-demote sila. May liability sila, Your Honor. So that is why, dinesisyon namin gano'n. But, hanggang doon na? But, Your Honor, yung pagbalik sa kanila doon sa pwesto, that's ibang usapan na po yun. Technically, they can be deployed anywhere because they're in full duty status. And I see the order of the President na sabi niya na trabahuin mo na yan, isaya yung sweldo ng mga tao na sumusweldo, walang ginagawa, lugi ang gobyerno, patrabahuin mo yan. I see no reason for me not to obey the orders of the President, Your Honor. Okay. Salamat po, General. Thank you. Yung PNP Chief De La Rosa, yung personal ninyong pananaw, tama ba naman yung nangyari doon? Saan pangyari, ma'am? Yung pagpatay? Yung nangyaring operasyon, yung pagpatay, etc. Hindi po tama, ma'am. Kaya nga, penalize natin sila, ma'am. One rank demotion yung mga aktual na kasama sa loob. 4 months suspension. Si Superintendent Marcos and others were given penalties, ma'am. Opo. So, kayo mismo naniniwala na sa personal ninyong pananaw, walang technical na anong paman na pwede silang ma-reinstate. Sa tingin nyo, hindi tama yon at hindi magandang ehemplo yon, hindi ba? Yes, Your Honor. Okay, so sabihin na natin na hindi siya na-dismiss. Yung reinstate ba naman ninyo na OIC pa rin doon ng CIDG? Ano ba naman yon? Wala na kayong ibang makuha? Your Honor, I am trained to follow orders, Your Honor. So who gave you the orders to reinstate him in that particular position? The President always intimated to me whenever we talk. He said that kung pwede nang patrabahuin yung mga tao niyan, kung wala nang nagbabar sa'yo,
patrabahuin mo na yan. Kasi sayang sumusweldo yung mga tao na yan, yung pera ng gobyerno, sweldo nila, tapos wala silang ginagawa. Hindi, alam Patrabahuin natin. mo na. Balik Abay, mo. talaga namang dapat pagtrabahuan nila yung sweldo nila. Eh, yun nga lang, maraming balakid na legal. Pero ito yung tanong ko sa inyo, intimated to you, so did he particularly say, reinstate him in the position as OIC of the CIDG? In that particular area, Region 8, At that particular Region 12. time, Your Honor, yung sinabi niya na pagtrabahuin mo nagbalik yung mga tao na yan, they're in full duty status. Then, I talked to the director of CIDG, ano bang bakante dyan na pwede mong lalagyan itong tao na ito dahil papagtrabahuin natin. He told me that babakante daw yung CIDG 12. So sabi ko, sige, ilagay mo doon para magtrabaho na balik yan. Yung dati niyang posisyon, saan siya? CIDG 8, Your Honor. So sa 8 siya, tapos nalipat sa 12. After incarceration, Your Honor. After nakapag-bilban na sila. Pero same function, different location. Tama po ba? Yes, Your Honor. Alam ko na nga yan eh. Yun yung problema kasi nakita na natin may pagkakamali. Oo, nagkaroon ng suspension. Pero binibigyan mo pa rin ng parehong responsibilidad dun sa lugar na yun. Hindi yan matututo ng leksyon. Ganun pa rin. At siguro, mas walang habas na kung sakasakaling lalakas ang loob niyan. Kaya nga po, sa tingin ko naman ang ating Pangulo ay makikinig sa yung mismong mga rekomendasyon. Kahit na sabi mo pinapakinggan mo, syempre Commander-in-Chief yan, natural lamang sa'yo yon. Papakinggan nyo, pero naniniwala ako kumpiyansya siya sa'yo. So kung sinabi mo, Mr. President, hindi siguro maganda muna, alam ko nagsumisweldo yan, bigyan natin ng ibang trabaho, ba't natin bibigyan niya ng posisyon na liderato? On my part naman, Your Honor, I take it as a challenge na pag binigyan ko ng chance sa itong tao na ito magtrabaho, then gumagawa naman ng kalukuhan, then ako naman nanagot yan, Your Honor. Please give me one more chance. Pag gumawa pa ito ng kalukuhan, I will take it personally against him, Your Honor. So, let me just make it clear, mas malinaw lang po to. Kayo po ay hindi nagrekomenda sa Presidente na wag munang bigyan ng assignment ito na katulad niyan. Well, pag-usapan namin, Your Honor, na I really pointed out to him na mukhang mainit pa yung issue, sir. Baka pwedeng kuha lang muna. Maya na. And he told me, every time lalabas siya sa media, Your Honor, sige siya sabi na, pabalikin na yan, patrabaho na yan, balik-balik gano'n. Magkita kami, may flight. Sayang yung mga tao niya, walang ginagawa. So, ako naman, Your Honor, I take it as an order from my boss. Although hindi niya directly sinasabi na ilagay mo doon, papalikin mo ganito, but I'm just taking hints from his pronouncement, Your Honor. So, well, I talked to the director of CIDG. Kung walang nagbabar sa atin, technically, walang nagbabar sa atin na i-reassign natin ito sa ganitong pwesto, then patrabahoin natin. Pag ito pa'y gumawa ng another kalokohan, Your Honor, if you tell me sa kalokohan, I will take it personally against him. Eh, ba't di mo ilagay sa HPG muna? Mas posibleng may kuhan doon, Your Honor. Pareho lang rin yun na kung gusto mo talaga mangutong, gusto mo talaga magluko, kung kahit anong assignment mo, Your Honor, makakagawa ka. O kaya nga. Pero mas lalo na dun sa direktang may magagawa kay Highway Patrol. Sino Senator naman ang... po, may interject? Yes, sorry. Sabi mo, pag gumawa pa ulit, may nakakulong bang mayor doon sa Socsargen? Hinahanap pa, Your Honor. Anyway, Naghahanap thank you, pa. Senator. Sige. So siguro, ito yung malinaw na natutunan ko dito. Unang-una, na sumusunod ka lang ng sa tingin mong gusto ng Pangulo, pero hindi mo naman binigyan ng talagang technical na strategiya kung paano mare-reform itong tao na to, kung saan muna ilalagay. Iniisip lang ninyo, may bakante doon, sayang sumisweldo. Siguro,
importante talaga na kahit na syempre Commander-in-Chief mo yung Pangulo, nakita naman natin napakahalaga ng iyong rekomendasyon. Sa tingin ko pakikinggan ka nun. Pero maraming salamat din sa IAS. Bigyan niyo naman ng konting suporta yung IAS kasi kung ano na yung rekomendasyon tapos ma-overturn lang, bakit pa yan gaganahan sa trabaho? Siguro talagang dapat ma-review natin itong kapangyarihan ng IAS as mas palakasin pa. For the record, Your Honor, wala pa akong binago doon sa recommendation ng IAS. Kung ano yung na-recommend niya na decision for that particular case, I sign it wholeheartedly, Your Honor. Hindi ko po yung binago. So yung DOJ lang talaga yung nagkaroon ng ibang desisyon, yung ating prosecutor. Baka naman pwede, totoo ba na yung mga ibang fiscal sa Luzon, bigla na lang nailipat sa Mindanao involuntarily? Meron bang dahilan? Meron ba silang mga kaso na dahil dito sa nangyari? Dito sa side na ito, isa yung environment Murder, premeditated, grave abuse of authority. Pag sinabi natin grave abuse of authority, it carries the maximum penalty of dismissal. Di ba? And the dismissal of a superintendent is within the authority of the chief PNP, not even the president. Kasi hindi naman presidential appointee yan Di ba? Ikaw ang pwede mag-dismiss. So, kindly comment on Section 10 of NAPOLCOM Memorandum Circular number 2016-002 on giving assignment or reassignment. Sir, it says here, Your Honor, that a respondent PNP member shall not be reassigned or transferred to another city, municipal police station, or unit during the pendency of the case unless the concerned disciplinary authority or IAS certifies that the presence of the respondent is no longer necessary. In this case, Your Honor, I, being the disciplinary authority, and IAS are in agreement that the presence of the respondent is no longer necessary since the hearing of the case is already finished. We have already rendered our... but they filed a motion for reconsideration. Yes, Your Honor, but tapos na yung decision namin. Where is the certification of IAS that their presence is no longer necessary? Sir, show me. Where is the certification? Did you certify? No, sir, but this... No. Where is the certification? I'm asking you. And when did you issue the certification? Hindi po kami pwedeng mag-issue, sir, dahil wala na po yung kaso sa amin. Kasi this provision applies only during po yung inimbestigahan, pinobsecute at hinihiring. Pero after noon... Wait. You admitted that the administrative case is still pending. Why? Because they filed an MR. So pending pa, wala pang final resolution, di ba? Okay. Pag sinabing pending pa yung kaso, covered ng Section 10. Okay, sir. Teka muna. Unless, nakalagay dito, the concerned disciplinary authority or IAS certifies, kaya tatanong ko, nasaan yung certification mo na hindi na kailangan yung presence nila? May I clarify, sir? Yeah. Kung titingnan po yun, sir, nandyan po yun nakasulat bago yung decision ng disciplinary authority. So, hindi po saklaw po dyan yung pendency during motion for requisition or during appeal. Yan po ay haba pong inimbestigahan at kung during hearing at kung kailangan pa rin yung respondent o hindi na, kasi siya i-resign, so kailangan, dahil kami mo nag-hearing ng kaso, so hingian kami ngayon ng certification kung i-allow ba namin siya na i-resign kasi kami pong mahirapan mag-service ng mga notices. Pero pag tapos na po yung proceedings ng IAS at may decision na po yon, hindi na po yon saklaw po dyan sa Section 10 na po Isn't yan. there a possibility that the GPNP will refer it back to you or the case for review dahil mayroong motion for reconsideration? No, sir. The procedure sa PNP po, sir, once natapos na sa IAS at may decision, wala na po yung IAS na papel dyan kasi
recommendatory lang kami, taga-imbestiga, prosecute, taga-hearing. And then, ang magre-resolve po dyan, sir, kaya hindi ko alam po yung motion dahil ipapile po yon sa nag-implement ng decision ng CPNP, which is DPRM. DPRM? Ba't nag-imbestiga ang DPRM? No, sir. Execution sila, implementation. Yes, sir, pero meron silang deal nag-resolve ng motion for reconsideration ng decision ng CPNP. Hindi po ang IAS. So never nangyari na yung CPNP ni-refer back sa IAS yung kaso on the basis of a motion for reconsideration. What if new evidence is discovered? Sir, in this case, sir, the DLOD or DLOD of DPRM, sir, the Discipline, Law and Order Division of DPRM will help me resolve the motion for reconsideration, sir. On the basis of the records Yes, sir. lang. Yes, sir. Yes, Senator Nasan. Sir, may Sige. clarify, sir, Your Honor, sir, that Superintendent Marcos et al. Were never reassigned. They are just back to their mother unit after their restoration back to full duty status. Balik sila sa IDG, Your Honor. No reassignment, Your Honor. That's not technical kasi pag nilipat mo from Leyte to SOC Sergeant, that's reassignment. Yes, sir, but Yung still sa kanilang IDG. unit, yung sa NSU, tama yon, walang reassignment because Yes, Your Honor. bumalik lang siya sa CIDG. But then, effectively, he was reassigned from Leyte to Cotabato or SOC Sergeant area, di ba? Geographically, Your Honor, but Same unit. unit, how do you call this? Mother unit, Your Honor, is still the same. Anyway, sige. Si Thank you, Your Senator Honor. Nasa na. Thank you, Mr. Chairman. General De La Rosa, you're at the center of all this, no? Because Superintendent Marcos is a PNP officer. Okay, let me share this with you, no? Ganito ang dating sa members ng committee. That's why these issues are being raised, no? Sa committee level, please bear with me, no? Evident premeditation plus homicide. Ang conclusion, murder. Okay? Is that a fair statement? Okay. IAS, conspiracy at command responsibility. Correct? Accurate so far, no? Pumasok yung NBI. Okay? NBI ang complainant. Correct, Director Guerra? Findings, murder. Okay? Prosecutor, findings, murder. And then DOJ, downgraded or reversal, homicide. Are these accurate statements so far? Broad strokes. Yes? Any objection to the accuracy? Your Honor, insofar as the word reversal, because it's more of modified the resolution, Your Honor. Okay, whatever. No, Yusek Orsoya, I'm talking from a layman's point of view. Now, let's fast forward. So, General De La Rosa, re-assign back to full duty status si Superintendent Marcos dahil nag-usap kayo ng Commander-in-Chief, sabi niya, kulang tayo sa tao. Okay? Sayang yung sweldo dyan. Yes, I-assign mo na. Anyway, hindi pa naman na-resolve sa korte. Yes, Your Honor. Correct? Yes, Your Honor. Okay, we have a manpower shortage. Kung hinaharang yun, kung palagay mo, hinarang talaga yun at nagkagulo doon, hindi na umabot sa loob, buhay pa siguro yung mga tao doon. That is precisely why the Senate investigates. Senatus Populusque Romani, Senate and the people of Rome. To prevent a dictatorship or a dictator named Caesar, merong Senatus. At dito, kami ang Senatus ngayon. And we're not drunk with power. We just want to make sure that when we make laws, they are followed. And that our policemen live up to the standards that they're expected of them. And therefore, gusto namin maayos ang ating implementation. Kung mali yung tao natin, huwag natin pagtakpan. You are not my friend. You are my subordinate. I have said that many times. I have classmates working for me, and when they foul up, I told them, I'm sorry, buddy. You're working for the government now. You are not my friend. You are my subordinate.
And if you do not follow the rules, give me the recommendation to improve it. But this is clearly a case where we're looking the other way. Nanonood ang buong Pilipinas sa atin dito. Mahirap yung pangdagon. I don't envy you. I don't know why Secretary Aguirre is putting you up to this. In the first place, it is up to him to affirm, modify, review. That is what the rules of the Secretary of Justice before said. But if you keep changing it, it's what you call moving the goalpost. You change the rules in the middle of game to suit your current objective, which is not the way the law is found. It must be predictable, it must be consistent, it must be continuous. That is good law. When you change the law when it is convenient for you, that is no longer good law. You know that the Department of Justice is being pilloried for this. We have investigated 2 of your colleagues here sa immigration. And there was a case, a lot of people, I was under pressure to go after Secretary Aguirre, and I did not because there was not enough evidence against him. I was convinced. I was pilloried in the social media. Sama dapat si Secretary Aguirre. Hindi ko ginawa. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kaibigan yan. But I follow the law. You must follow the law. Eh ano ngayon? Again, I'll ask you the same thing that I asked them. Pag pinalyo yung kaso dyan, alam na nyo ang record yung mga yan. At alam nyo, galit ang tao dyan sa mga yan. Alam nyo, pabor ang tao sa pulis sa mga hinuhuli nila, mga drugs, at kuminsan nagkakamatayan pa. Do you think may magtitistigo yan pag pinalyo yung kaso? That's speculative. That's hypothetical. And most probably, pandilatan lang ni Bato yung magtitistigo dyan, titiklop na yun eh. Sorry ha, General Bato ha. Pandilatan lang ni Marcos yun, titiklop na yan. Bakit yun itataya pa yung mali? Hayaan nyo husgado na magdesisyon. Eh, ang NBI sinabi, di ba? Sinabi ng NBI, murder. Sila ang first impression, di ba? They were the ones who investigated it. And your Secretary of Justice said, ay, double murder. Ba't nagbago? Sometimes the President is want to say things that he doesn't really mean. Paputok lang yan eh. Mayor rin ako, ginagawa ko rin yan eh. Ginagawa rin, I'm sure ni General Bato yan. Pag hindi nyo ginawa yan, bubugbugin ko kayo. Patayin ko kayo dyan. Pero hindi niya kasi sabi yan, hindi niya. He doesn't mean that. Pero kayo, sambutin nyo na. Sabi nyo, as PC Director General, PNP Director General, boss, magalit ka na sa akin. Guilty. Murder. File natin, sir. O, pagdating sa husgado, baka nakalusot pa yan dahil hindi dumating yung testigo. Hindi pa nabawasan ang testimony, ang statement ko, why do you waste, Mr. President, your political capital on a case where the people clearly see that these people committed a crime? Hindi naman na makakalusot sa tayo kahit na makalusot sa inyo yan. They are guilty already. Ang pinag-uusapan ng mga tao sa Jensen, sabi, naku, delikado kami dyan. Is that what we want? So, on that matter, I know that I wish I could have another, but I apologize to the chair. I will withdraw already. I think the points have been made. I don't even want to ask General Bato anymore because... Ako, I have one final, just to wind up, para sa PNP. Yung Regional Director ng CIDG sa 12 TO position ba yan for Senior SUP? Entry position, Your Honor. For Senior For Superintendent? seniors of Your Honor. So, in all likelihood, after 6 months, Senior Superintendent Marcos, If he is not disqualified, Your Honor, then he's qualified. he can be So, qualified. kaya nga, we're looking at Senior Superintendent Marcos 6 months from now. Because yun ang parang residency requirement, di ba? Sa isang Yes, position. Your Honor. Yo, what's up mga tropa peeps? So, dito po sa video na ito ay nakita natin na talagang itong si Digong ang nagpabalik po, inutusan si Bato de la Rosa para pabalikin sa pwesto itong si Colonel Marvin Marcos. Ngayon po ito kasi ang sabi ni Kerwin Espinosa, itong si IDG 8 noon,
na chief na si Marvin Marcos ang siya pong may kasalanan sa pagkakagurgur ng kanyang ama. Ito po kasi maliwanag dito eh. Merong nalabag itong si Colonel Marvin Marcos. At meron po silang mga naging kaso. Simula nga po dun sa murder na pababa sa homicide at tapos naibalik pa sa trabaho dahil nga po sa kagustuhan ni Digong. Ito pagpapatunay lamang na meron pong sa buwatan, meron nga talagang reward system kasi nga po, kita nyo, kahit po na maliwanag na meron pong paglabag sa batas, itong si Marvin Marcos nakabalik pa. Hanggang ngayon nagtatrabaho sa PNP. Diba, sabi nga ni Digong, obeying my orders. Tuturuan pa daw niya kung ano ang gagawin, kung ano ang sasabihin. So nung panahon talaga ni Digong, kinonsinti niya ang mga kapulisan para po makagawa ng mga krimen. So eto ba katotohanan, inuutos niya kay Marvin Marcos at sa lahat po ng mga nag-EJK na gurgurin ang mga kalaban sa negosyo or kalaban sa politika or itong katulad ni Espinosa na nandun na, nakakulong na, huhulihin pa, tapos ikukulong ulit, tapos ano nangyari? Nagurgur. Eto ba ay talagang utos ni Digong? Kasi yun ang sabi ni Kerwin Espinosa. Si Digong daw ang nag-utos ng pagpapagurgur sa kanyang ama. Ngayon po, dito sa gaganaping Senate hearing, tama yung desisyon ni Senator Chis Escudero na huwag hayaan si Bato at si Bongo ang mag-chairman o mag-facilitate nung Senate hearing. Dahil po kapag po sila talaga ang humarap diyan, sila ang mag-iimbestiga, di ba? Puro pabor sa kanila yun. Yung kalalabasan ng ng hearing na yan. Puro para sa kanila yan. Ikalilinis ng pangalan ni Digong, ikalilinis ng kanilang mga pangalan. Hindi po ito tama talaga. Kahit nga sana yung hearing sa Senado, huwag nang ituloy kasi walang kwenta. Bakit? Meron ng Quadcom. O dun sila magkita-kita lahat. Isang gastusan na lang ng gobyerno tapos ang usapan. Pero sana mag-chair o co-chair ay si Risa Hontiveros para po talagang hindi bias. Kasi makikita natin kapag si Bato at si Bongo bias yan eh. And sabi nga po ng isang, ito si Senator Laila De Lima may sabi niyan. Kapag umattend daw si Digong doon sa Senate, dapat obligado siyang umattend sa Quadcom. Kasi, hindi pwedeng doon lang siya a-attend sa Senate. Kaya lang nga po, syempre, alam naman natin na ang itong ating dating Pangulo matigas ulo. Saka kapag talaga may tinatago, hindi po talaga a-attend yan. Kita nyo, itong si Sara Duterte, hindi uma-attend. Kahit nga budget hearing lang, hindi uma-attend, di ba? Kasi nga may tinatago, nabubuking ng Kongreso na itong si Sara Duterte ay meron tinatago sa kanyang paggastos, paglustay sa budget ng DepEd. Maliwanag na maliwanag yan, nakikita na natin yan. Alam na ng mga Pilipino yan. Kaya lang syempre, dahil nga po tayo, hindi tayo, kumbaga, wala tayong magagawa eh. Binoto natin siya, di ba? Kung hindi siya ma-impeach hanggang 2028, magtitiis tayo sa ganyang ugali. Sa kanyang ugali na napaka-maldita, alam mo yung walang pakiramdam, walang pakialam sa damdamin ng taong bayan, lalo na ng mga loyalista. Si PBBM nga, di ba, binabastos. Tayo pa kaya, ang igalang yan. Kaya po sana, lumabas ang mas marami pang sikreto ni Bato at ni Digong dito po sa Senado.
para sila mismo ay igisa sa sarili nilang mantika. At sana protektahan ang mga uma-attend at mga magiging resource person ng gobyerno, ng Congress at ng Senado, kasi po kung nagawa nila noon, kaya rin nilang gawin ngayon yan na gumurgur ng mga taong kumakalaban sa kanila. Nag-uumpisa na nga po, kita nyo, pati nga si Nino Barsaga ginagapang ng tauhan ni Bongo para bawiin ang mga sinabi niya patungkol kay Muking o yung Ermina Espino. Diba? Ganyan po katindi ang etong si Bongo, sila Bato, sila Digong. Si Bongo nagtatago lang sa isang malaanghel na itsura, parang bait-baitan. Pero nako, mas ano pa yan, baka nga mas yan pa ang grabe kaysa sa ibang tao, sa kasamaan. Kasi yung mga ganyan, bait-baitan, pero sa pag nakatalikod, iba pala mag-isip. Pamalasakit-malasakit, pero biruin mo, tatawagan yung si Nino Barsaga para bawiin yung mga sinabi kay Muking. Kaya sana mapansin ng Quadcom si Nino Barsaga para ipatawag at sabihin kung ano mga nalalaman niya diyan sa EJK, diyan sa mga investigasyon ng DILG nung panahon ni Digong, na lahat ng resulta ng investigasyon ay pabor sa administrasyon ni Digong. Kaya yung iba nagtatanong, bakit daw ang taas ng trust rating, approval rating kay Digong? Lahat yan niluluto eh. Saka isa pa, kung ibabagsak ng SWS survey at ng Pulse Asia at ng iba pang mga kung ano-anong mga survey firm diyan, itong rating ni Digong, baka pati yung mga survey rating na yan masama sa drug list, yung mga may-ari, yung mga nagtatrabaho diyan, baka masama sa tokhang, diba? So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sana po ma-share nyo ito, maipakalat ninyo para maipakita po natin sa ating mga kababayan kung paano nagsabuatan si Digong, si Bato para maibalik sa pwesto ang kanilang legal na hitman na si Colonel Marcos. So, yun lamang po. Maraming salamat. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.